sa China kasi yan ang pinakamaraming turista na dumadating dito dati. Ang laki na ng binagsak niyan. So, ewan ko ba, ang pulisiya ng Pilipinas, tapos ang ingay-ingay pa ng mga senador, yung Coast Guard. Ano ba namang klaseng diplomasya meron tayo? Nakakahiya. Napakalaki na ng nanakaw sa kaban ng bayan. Napakalaki na ng nawalang potensyal sa Pilipinas. At napakalaki na ng utang ng Pilipinas na ang magbabayad ay ang kabataan. So, yan ang kaya kailangan humingi na tayo ng accountability at saka umalma na tayo dahil ang ekonomiya natin ay sumasama na ng sumasama. Gusto ko lang po ipakita yung graph no mula mismo sa Philippine Statistics Authority. Maaari ba nating may ipakita? Ayan po ma'am. Yung pinaka nasa leftmost is 2018 to 2019 na first quarter. At biglang bumagsak tayo, which is panahon niya ng pandemya. Nagpalit na po ng administrasyon, parang dito na nag-umpisa na pababa na yung trend po, no? At ang pinaka-latest nga is yung nasa pinakakanan. Nasa 3 ang paglago ng ating ekonomiya sa last quarter. Kumbaga ang average po for last year, ayon dito sa PSA, is nasa 4.4%. Tingin nyo po, itong ganitong klase ng graph po ma'am, ganito din yung performance ng iba pang mga syudad? Hindi magandang pangitain itong nakikita natin dun sa chart, no? Kasi pabagsak nga yung trend at parang ako ay nangihinayang talaga kasi nakikita mo naman ang potential natin. Kaya nating umakyat ng 7% or more, no, sa ating ekonomiya. Kasi bata ang population natin, masipag naman yung mga tao. Kaya lang walang trabaho. Kasi nga unang-una, yung dapat na mapunta sa infrastructure, naging ghost project. So, anong trabaho binibigay nun? Wala. Yung investments naman, bumagsak, di ba? So, in fact, yung fourth quarter, bumaba na siya ng 7.2% in gross domestic capital formation, which is equivalent to fixed investments, no? This is one of the worst investment numbers I've seen in a long time. So, wala ring trabaho dahil dyan. So, ang nakikita ko dito, parang talagang outlier tayo sa Asia, no, na yung ibang countries, umaakyat ang ekonomiya nila, tayo bumababa. So, swerte na lang talaga na meron tayong OFWs na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Kasi sila na lang yung nagdadala ng growth Kaya makikita mo medyo okay pa yung services. Tapos at saka medyo nagulat din ako kasi mataas ang exports, no. Maaari siguro dahil mura ang piso, so nagkakaroon ng incentive yung iba na bumili dito kasi mas mura ang produkto natin compared sa ibang bansa. So hindi magandang pangitain to kasi nakikita ko next year, or actually this year, 2026 na pala, mas lalala ang sitwasyon kasi kung walang investments, tapos bagsak din ng government spending, paano? Tapos dadami yung maghahanap ng trabaho dahil marami rin graduate ng around is it the third quarter, the second quarter of this year, no? May mga graduates na naman tayo, maghahanap ng trabaho. Kung walang investments, walang expansion ang mga companies, babagsak na naman yan ang ekonomiya kasi yung consumer spending. Authority. Ang industriya po natin, sinasabi dito, industry declines in fourth quarter no ng 2025. Basahin ko lang, industry sector declined year-on-year by 0.9% in the fourth quarter of 2025, bringing the full year growth to 1.5%. Construction, which contracted 7.1%, was the main contributor to the industry's decline. Kumbaga, ito ba yung
Ma'am, ano bang basa nyo rito? Dahil ba Yun nga yung- nagtipid ba tayo? Oo. Yun nga yung sinasabi ko, di ba, na walang construction eh. Sabi nila, oh, may flood control, may ganyan, whatever. Wala, hindi napunta sa projects kasi binulsa. Kaya yung construction mo, bumagsak by 42%. That's a lot. Okay? 42% ang binagsak. So, hindi na pupunta sa projects talaga yung pera, kundi maaari din kasi sabi ng secretary, no, sabi niya nagbawas daw ng spending ang government. Ang tingin ko, napilitan silang magbawas, pero yung totoong mga proyekto na dapat ginawa, hindi ginawa. Kaya ganyan, bumagsak talaga yung construction. Opo, tsaka balita ko nga din po ma'am na parang binabaan din nila yung kanilang projection po dahil nga dito sa naging output natin sa nakalipas na for the next years natin na target po. Yung target pala yung binaba natin. So, kumbaga parang doon pa lang sinadya nila yon para at least kung ano man yung magiging resulta, baka makalimutan ng mga tao na ito yung ating kung ma-meet ba nila, pero mababa yung target. Yung target, oo. Yun nga yung sinasabi ko, ang potential natin 7 to 8%. Kaya pa nga mag 10% yan kung talagang napupunta sa mahusay ang pera, no? Kasi may pera naman, hindi lang nagagastos ng mahusay. So, ibababa nila yung target sa 4%. Mamimit, baka hindi pa ma-meet yan baka mag 2% lang yung ekonomiya natin. At the rate it's going right now, mahihirapan tayo mag 4% kasi nag 3% na nga yung fourth quarter. Alam mo, ang fourth quarter, normally, mataas yan kasi may holiday spending, mas maraming remittances na pumapasok kasi nagpapadala ng remittances ng pera, yung mga OFWs para sa mga paghanda ng mga relatives. So, normally talaga mas mataas ang fourth quarter nag 3% lang So, ano pang may expect natin ngayong first quarter of 2026? And it's still coming from a high base kasi if you look at the first quarter of last year, medyo mataas pa yung growth niya. So, hindi ako talaga, I'm not optimistic at this point given the investment and infrastructure condition of the country. Opo, ma'am, balikan ko lang yung graph natin, yung pinakaunang graph natin ay pinakita, ma'am. Kasi yung pre-pandemic, pwede ba nating maipakita mo na yan? Bago yung pagbagsak, ma'am, kasi yan yung pandemya na, ma'am Pero bago yung pandemic, nabanggit mga sa previous natin na mga interviews na napagkaitan tayo, no? Sayang yung nung panahon ng pandemic, no? Maganda na yung performance ng Pilipinas. Parang bumalik dapat nga na tayo nasa level na tayo ng sumipa na tayo pero parang bumabalik tayo before pa ba ng pre-pandemic. Alam mo dapat naunahan na natin ng Vietnam Ngayon naunahan na tayo ng Vietnam, 'di ba? Kasi nga yung policy natin paatras kasi nga hindi na-address yung corruption. Kasi grabe yung corruption. Alam mo sa ibang countries may corruption pero yung hindi naman garapal na ngayon may corruption sa atin, hindi pa natutuloy yung projects. Doon may syempre may konting padulas pero natutuloy yung proyekto. Kaya yung mga investors doon pupunta sa kanila. Dito, pag pumunta yung investor, nagbigay ka na nga, baka hindi pa matuloy yung proyekto mo. Walang certainty sa policy nila. Kaya naalala mo yung nangyari sa Francisco Motors, 'di ba? Sabi ng Francisco Motors, they were going to invest $1 billion into Philippines. Pero they had to go to China kasi ang tagal na nila naghihintay ng permit, hindi nila makuha. So it's a grave disincentive or great disincentive for investors pag yung red tape mo, maraming red tape at saka yun nga, maraming padulas, no? So it's going to be very expensive for investors yung
yung pagpasok nila, yung initial cost of doing business. Opo, nabanggit nyo nga yung sa recent lang no, na pahayag ng Francisco Motors na sinasabing ano ito $1 billion para sa Yes. Philippine Ecozone Project. Delay nga, parang nakikita niya sa China na lang at sa Estados Unidos. Baka kasi walang makurap kaya siguro hindi na At napagbigyan. saka tingnan mo naman yung implication yan. Ilang trabaho ang nawala dahil hindi pumasok yung investment dito. Sana, di ba, nabigyan ng trabaho yung mga Pilipino. Hindi tuloy nabigyan ng trabaho kasi wala na yung investor eh. At maraming ganyang companies no, na nata-turn off sa corruption dito sa Pilipinas. Na plano niyang magtayo ng integrated electric at hydrogen vehicle sa 30 hectare na special economic zone dyan po sa Bicol Region, Jose Panganiban, Camarines sa Norte. So malaking kawalan ito. Ano pa ito ha? Pinoy pa ito, negosyante. Exactly. Na discourage. That's what I'm trying to say kasi Pilipino na yan. So sana yung di ba, mag-invest siya sa Philippines. Pero dahil nga pinahirapan siya, umalis patuloy. Kaya nakakapanghinayang talaga, di ba? Opo. Dito po sa mga pulisiya po ng ating gobyerno ngayon, saan po ito patungo sa nakikita nyo po? Ma'am, tungo po ba sa paglago ng ating ekonomiya, pagbawi sa kung anumang nawala? Kasi tinitingnan ko yung palitan din ng US dollar, masyado nang mataas. Tapos, ang sasabihin lang nila, hindi, malakas lang talaga yung yun yung pang consuelo de bobo nila na malakas lang talaga yung US. Tingnan nyo rin sa mga kapitbahay. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Actually, mahina ang US dollar. And I think the US dollar is at its weakest in 4 years. No? So, kumbaga, double whammy tayo. We're against a weak dollar, tapos weak pa yung peso. So, ganun naka-weak yung ating currency. The double whammy. So kumbaga dapat pa nga tayo dapat na samantalahin yun kung mahina yung dollar. Pero ang naririnig natin na hindi, tingnan nyo yung sa ibang bansa, ganun din, mababa din yung currency nila kasi malakas lang ang dolyar. Alam mo, galing lang yung kapatid ko sa Thailand. Okay? Sabi niya, mas mura na ngayon dito sa Pilipinas mabili kasi yung currency ng Thailand malakas. Opo. Sige po. So, ganun. Kasi yung brother ko galing sa US yun. So, yung dollars nila, sabi nila, yung dollars nila, mas maraming nabibili dito sa Pilipinas kasi mahina yung currency natin. Sa Thailand, mas malakas. So, yun yung parang for me, that's, proof enough na ibang bansa, malakas naman ang currency. At saka yun nga, sa akin, mahina na nga yung US dollar, mahina pa yung currency natin. Anong proof na mahina ang US dollar? Bakit sumisipa ang ginto ngayon? Ang mahal na ng ginto, $5,500 dollars per ounce na. Galing yan Opo. So, ang lakas ng ginto, mahina ang dollar. Opo. Ito pong nabanggit nyo rin kanina na kumbaga consistent ito na nakatutulong sa ating ekonomiya yung mga OFW remittances po. Kasi sa huling datos po na inilabas ng Bangko Sentral, umabot tayo sa 32.11 billion US dollars ang halaga from January to November 2025. Mas mataas ito compare sa 31.11 billion pesos noong January to November 2024. Itong ganitong kataas po na remittance, ma'am, kung maganda ang takbo ng ekonomiya dito sa Pilipinas, mas malaki pa yung pagganda ng ating ekonomiya. Kumbaga, nahahatak lang din yung ating ekonomiya dahil kahit na gaano kalaki siguro, pero mahahatak din ng iba pang mga factors po sa ating bansa. Kaya nangungulelat pa rin yung ating ekonomiya. Magpasalamat tayo sa OFWs. Alam mo kung bakit? Kung wala sila, recession na tayo eh. Kasi kung titignan mo, yung flow ng money nila, yan ang nagsusupport na lang sa consumer spending.
Kasi nga, walang trabaho from the government, wala rin trabaho from investment. So, saan nagagaling yung pera na ginagastos ng, ng maraming tao? Malamang sa OFW remittances. Ganyan. Kasi, for many years na talagang tumataas ang pinadadala ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Sa ating bansa galing sa kanilang mga trabaho. Ang kaigihan naman sa mga Pilipino, napaka-loyal talaga nila sa Philippines at sa mga pamilya nila. No? Kasi yung ibang workers, overseas workers from other countries, no? Hindi sila ganun kalakas magpadala. Pero ang mga Pilipino, hanggat kayang ipadala lahat ng sweldo nila, papadala nila dito. At the other phenomenon is because they cannot find jobs here dito sa Pilipinas, gagawin nila, alis sila, naghahanap ng trabaho. Kaya tumataas yan eh. Tumataas kasi dumadami yung mga Pilipinong nagtatrabaho abroad. Ang nakakapanghinayang, isa pang nakakapanghinayang, pinapaaral natin itong mga Pilipinong ito, nag-invest tayo sa education nila, pero sinong nakikinabang? Yung ibang bansa. Kaya mas lalong nakakahinayang. Opo, at based nga dito sa datos ng Bangko Sentral, ma'am, mga remittances mula Estados Unidos ang pinakamataas. Sinundan ito ng Singapore and Saudi Arabia. Pero ma'am, sa pag-aaral nyo po, kung marami po tayo mga OFW, mawawalan tayo ng mga professionals o mawawalan tayo ng workforce dito sa Pilipinas. Kasi nga nakita natin ganito pala kalaki, baka magpadala na lang tayo ng mga OFW. Healthy rin po ba yan, ma'am, sa atin pong ekonomiya dito sa panloob din? Asa na lang tayo kasi malaki yung contribution po ng mga OFW. Hindi nga healthy yan eh kasi nauna yung mga families na nahihiwalay sila eh, yung mga parents nahihiwalay sa mga anak. Kakaroon tayo ng social restructuring, no? So, ang nangyayari na be-break ang families. Pero alam mo, may threat ngayon eh kasi because of geopolitics, nagkakagulo sa Middle East. Sabi mo, maraming remittance galing sa US. Ang tingin ko, mas maraming galing sa Middle East, pero yung pera nila dumadaan muna sa US. Kaya akala mo lang malaki yung contribution ng US OFWs. Pero actually, most of them are coming from the Middle East. Kasi they're in the billions in Saudi Arabia, in Dubai, in UAE. Marami yan, ang dami-daming Pilipino doon. So, ang threat ngayon is that nagkakagulo ngayon sa Middle East, di ba, dahil sa Iran. So, hanggang ngayon, wala tayong naririnig sa Pangulo kung anong pwedeng gawin sa mga Pilipino doon in case magkagulo talaga. At kung talaga magkagulo doon, paano na yung remittances kung kailangan silang bumalik dito sa Pilipinas unang-una, anong trabahong tatapat sa kanila dito? Mukhang wala. Dalawa, syempre, wala yung income nila doon and they will be unemployed, temporarily unemployed until they are able to find jobs again in case, magkaroon na ng peace sa Middle East. No? So yun yung dinadasal ko din na hindi matuloy yung kaguluhan dun sa Middle East kasi talagang maa-affect ang Philippines dyan. Opo. Dito naman po tayo, ma'am, kasi nag-uumpisa na po yung mga aktibidad ng ASEAN, no? At turismo yata yung unang Makialam or doon sa doon po sa sa Cebu, doon po yung napag-uusapan is tungkol sa turismo. Paano tayo makakabenepisyo dito, ma'am? Baka ang ending, sila yung makabenepisyo mula sa mga turista sa Pilipinas kasi nakikita ko sa mga vlogs ngayon, ma'am, ng mga kilalang vloggers. Pumupunta sila sa mga kagaya ng Vietnam, maraming mga nagko-comment doon, maraming napupunta doon, maraming mga curious doon. Baka imbis na ma-promote yung lugar natin, baka mas ma-promote pa po yung mga ibang bansa. Paano po dapat samantalahin ito ng Pilipinas? Considering tayo po yung host ng ASEAN ngayong... Paano sasamantalahin? Ang mahal-mahal magbiyahe dito. Mas mura pumunta sa Hong Kong, Vietnam, Thailand, kaysa
biyahe ka dito sa Pilipinas, ang mahal-mahal ng airfare tsaka ng shipping fees, no? So that's one. Ikalawa, yung dapat maging friendly tayo sa China kasi yan ang pinakamaraming turista na dumadating dito dati. Ang laki na ng binagsak niyan. So, ewan ko ba, ang pulisiya ng Pilipinas, tapos ang ingay-ingay pa ng mga senador, ng yung Coast Guard. Ano pa namang klaseng diplomasya meron tayo? Nakakahiya. Saka alam mo parang sila parang hindi na honorable yung mga ginagawa nila kasi kung makapagsalita sila sa China, akala mo napaka superpower natin. Oo nga po. Natatawa na lang ako sa mga nakikita kong mga sinasabi ng mga senador talagang naku, kakahiya talaga. Opo, ma'am. So, paano tayo makaka-attract ng turista kung ganyan ang, alam mo, binuksan ni Presidente yung visa para sa mga Chinese, no? Pero kung gano'n naman ang naririnig nila sa mga official natin, ba't sila pupunta dito? Sa ibang bansa sila pupunta. Opo, ma'am, nabanggit niyo po yung issue sa China. Nakikita niyo po ba na may possible epekto din yan or yung sa pananaw ng lalo na sa mga kapitbahay natin or sa international community na nakikipagbardagulan yung mga opisyal ng Pilipinas, wag na siguro tayong diyan, wag nating kasi maganda yung relasyon natin with China. May ganyan din po ba na possibility po, ma'am, na kahit na tayo yung Pilipinas at China yung may conflict, pero yung mga nakatingin, yung mga marites na mga kapitbahay natin ng bansa, yung ibang mga bansa, baka madamay tayo diyan parang ganun po, ma'am. Naalala mo ng ASEAN, di ba, pinagsabihan ng Malaysia ang Pilipinas na yung ASEAN forum is not for ang tawag dito, yung ranting, no? Hindi ka ba dapat nagrarant kasi yung speech na ni Presidente, I think, was very anti-Chinese or anti-China. Pinagsabihan siya ng Malaysia na we should be talking about business and trade in this summit. Kaya nag-iba yung tono niya nung APEC na. Pero actually, siyempre, yung ibang bansa, tinitignan nila kung mahusay ang foreign policy ng mga neighbors nila. Kasi, siyempre, nagkagulo dito, pwedeng mahawa ang Vietnam, pwedeng mahawa ang Indonesia o Malaysia. So, kaya nga sa susunod na ASEAN Summit, medyo kinakabahan nga ako. I think nasabi ko na doon sa dating interview niyo sa akin na kinakabahan ako na baka yung mga heads of state hindi pumunta dito sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari ngayon. Magpadala na lang sila ng mga lower officials. Opo, tingin nyo, kumbaga, itong turismo natin, malaki yung contributions, pero napansin na rin ng ating mga nasa mga tourism officials. Kaya nga, nung November ata, kung di ako nagkakamali, binalik na nila yung yung pagbibigay ng visa upon arrival ata nung so mga Yung yun? sa China, yung Chinese na mga turista, 'di ba? Parang binalik na nila, hindi na sila masyadong nagstrikto. Tapos nabuksan na naman itong nabuksan kasi nakita talaga nila yung pagbaba at imbis na sa atin pumunta yung mga turista kasi ilang billion yan sila doon sa China. Dito na sa mga kapitbahay natin napupunta tuloy ngayon niluwagan na yung restriction nagkakaroon na naman ng meron na namang nagsasuggest na magkaroon ulit ng restriction. Yung ganong papalit-palit na mga pulisiya po, ma'am, nakakatulong din po ba yan or nakakasamang lalo talaga sa ating ekonomiya? Nakakasama sa turismo, nakakasama sa business. Kasi, alam mo, pag may galit na naririnig sila, galing sa mga, very senior officials, mga senador. Tapos, gagamit ng words na FU, di ba? Anong klaseng, syempre, galit yung naririnig nila. So, pag ang isang opisyal galit, may security implications yan. Parang tinatakot mo yung mga tao dun sa bansang yun. Ba't sila pupunta dito? Kung takot sila. Diba?
Ba't matatakutin? Talagang nakakahiya yung mga senador natin, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung nag-aaral sila ng diplomasya at o sinuwerte lang talaga sila at naging senador sila dahil popular sila, ganyan. Pero yung lumalabas sa bibig nila, hindi maganda when it comes to foreign relations. Parang ang dating din ma'am, kung hindi ka sumasang-ayon sa kanila, traitor ka sa bayan. Gano'n naman ang nangyayari sa lahat ng sektor, di ba? So, pag nagsalita ka ng totoo, gigipitin ka. Kaya tingnan mo naman ang nangyari kay Congressman Barsaga, kay Congressman Leandro de Viste, sino pa ba? Basta marami silang pinipersecute ngayon, ginigipit. Yung kay Gutesa, pag nagsabi ng totoo, gigipitin ka. Kasi ayaw nilang ilabas yung katotohanan eh. Yan ang naging problema ngayon. Kaya yung mga investors ayaw pumunta dito kasi hanggang ngayon, bad governance. I'm saying it straight. The governance is very bad at the moment. And investors are always looking at good governance as one of the metrics. Opo. Opo, ma'am, dito po sa bilang ng mga dumalaw sa Pilipinas sa turismo po, karamihan po sa kanila mga South Korean. Okay, nasa 1.2 million. Sinundan top 2 ang mga Amerikano, top 3 Japanese, top 4 Australians, top 5 mga Canadians, pero nasa ano lang to kalahating milyon yung Japanese, 300,000 plus na Australian, same din sa Canadian. Ang mga Chinese po nasa top 6, 267,000. Idagdag na siguro natin yung mga Taiwanese, 200, so mga nasa 400,000 din yan sila. Wala po masyado sa ibang mga lugar. Ang Malaysia naman 100,000. Pero kung pagbabatayan mo, merong Taiwanese, Chinese, and Hong Kong, same lang naman yun sila mga Chinese talaga. Masyadong mababa po talaga, ma'am, itong mga ganito. Kumbaga, ina-expect ba natin na ang mga South Korean yung number 1 na turista natin? Mahirap sabihin kung ano yung mangunguna ngayon, kasi nga napakaraming ibang bansa na mas attractive ngayon dahil unang-una mahal magbiyahe dito sa Pilipinas. Tapos hindi pa coordinated yung transport system, yung hotels, ganyan. So medyo mas challenging pumunta dito, tapos ganun pa yung political situation. So mahirap sabihin nga kung anong country mangunguna. Actually, hindi lang dapat Asian countries ang ina-attract natin kasi mas malakas gumastos yung mga European tourists. Sayang talaga. Maraming potential na hindi pa natin natatap dahil nga sa ganitong kondisyon. Dati, mataas na yung natin, yung tourism Tapos, ang isa pang batikos nila sa tourism department ngayon, yung ating tourism secretary, yung mukha lang niya lagi nakikita sa mga litrato. Oo nga po. So, bakit ganon, di ba? Binibenta ba niya yung sarili niya o yung mga tourism sites natin? Nagreklamo nga yata yung photographer kasi sabi niya, kung saan ako pinadala para kumuha ng magandang litrato sa ibang parte ng bansa. Tapos ang nakapronta doon sa litrato yung mukha ng ating tourism secretary. Bakit ganon? Opo, ang paglilinaw naman ng DOT, hindi naman daw po from DOT yung magazine na yon, sanction ng DOT yung ano na yon. Wala daw po silang alam doon. Well, yun yung naging paano nakalabas yun? Yun din nga, no? Hindi ba yan siya parang, di ba magpapaalamin kung halimbawa pagpalagay natin na hindi naman talaga sa DOT yun, hindi ba magpapaalam yan, gagamitin po namin yung mukha nyo po, ma'am, Exactly. secretary, kayo po ang cover
picture, Oo. photo dito po sa tourism na magazine natin, tapos papayag ka, ikaw na mismo yung magsasabi, ay hindi, wag na ako kasi hindi naman yung daungan Oo. ng barko at eroplano yung mukha ko. Pero dito tayo, ma'am, ang pinag-uusapan pala natin, ma'am, na 5.9 million last year, actually may slight na pagbaba nga last year na mga tourist arrival mula sa ibang bansa. Ito ang sa Thailand at saka sa Malaysia. 32 million ang saan to? Sa Thailand, ma'am, 32.9 million ang visitors. Baka sasabihin na naman ng ating gobyerno, hindi lang po tayo yung nagsasuffer ng pagbaba ng pag-decline ng turismo kasi sa ibang bansa ganun din. Pero nakita nyo po, 7.2% daw po yung binaba sa Thailand, pero 32.9 million ang bisita po noong 2025. Karamihan po, eto ma'am, Chinese arrival ang andon. Okay? Next po, dito naman po tayo sa Malaysia, ma'am. Umaabot po sa 42 million naman yung kanilang mga bisita noong 2025. Tumaas naman sila ng 11.2%. Parang nanghihina ako dun sa mga arrivals nila, ma'am, na nandun na sa 42, 32. Sa atin, nasa pa tayo? Tatlo lang na, yung 5.9 million po. Masyado pa tayong malayo. Kaya yung sinasabi kong potential na nawawala sa atin. Alam mo, napakaganda ng Pilipinas, masarap ang pagkain, napakarami nating dagat at mga bagong iba-ibang klaseng sites. Nakapunta na rin ako sa ibang bansa kagaya ng Thailand at Malaysia. To be very honest, mas marami tayong mga sites na magaganda. Pero tingnan mo ang Thailand, naghanap sila ng niche. Meron silang medical tourism. At dito dami nating doktor, marami tayong nurses. Nagsipuntahan na nga lang sa ibang bansa kasi walang mahanap na magandang trabaho dito, or meron naman mga trabaho sa ospital pero mababa ang sweldo mo. So kung mai-promote mo yung medical tourism dito, magsisibalikan yan. Kaya lang walang walang coordinated tourism plan ng Pilipinas. If ever there is, hindi na susunod. Kasi wala nga hindi cohesive yung plano na yun. Kaya watak-watak yung marketing nila. Saka wala, anong platform? Buti pa nung previous years, meron tayo Wow Philippines, meron yung mga mga slogans noon na talagang tatatak sa utak mo di ba? So, ngayon, dati di ba yung more fun in the Philippines, ganyan. Ngayon, wala kang marinig na malakas na slogan about Philippine tourism. Kundi yung mukha ng ating tourism secretary. Yun nga po, ma'am. And ang sinasabi din dito, ma'am, sa Thailand na lang ang pinakamalaki palang mga nila doon, mga bisita, kapitbahay lang din nila na Malaysia. Okay? 4.5 million yung bisita. Sa kanila, sa atin, ang dami-dami na nung mga na yun, mga foreigner na yun, mula sa iba't ibang bansa, pero sa kanila, Malaysia ang may pinakamarami, 4.5 million na mga bisita. Sinundan ng China, 4.47 million. Tapos, India, 2.5 million. Meron tayong recent na ma'am, ugnayan with hindi ako nagkakamali with India po, pero yung India natin last 2025 96,000 lang po. Napakalaki din ng populasyon ng India. Bakit dito sa Malaysia sa Thailand ulit 2.5 million ang nakapunta doon. Meron pang Russia, 1.9 million travelers. Koreans, 1.6 million yung arrivals nila. Nabanggit mo nga, Thailand ito, ma'am. Mas maganda pa yung Pilipinas. So, ito yung mga nasasayangan tayo ng mga bisita na marami naman tayong maipagmamalaki. Kaso nga lang po, kahit na nga yung mga local natin, ma'am, minsan pahirapan din pagpunta dun sa mga, na-appreciate natin yung ibang mga vloggers din na nagpo-promote ng iba't ibang mga lugar. Pero yun nga, nabanggit mo na medyo din, mas mahal pa yung kung gagastusin mo na lang sa ibang bansa. Oo po. Mas mahal magbiyahe dito. Kaya yung mga domestic tourists natin,
mas pumupunta sa Vietnam, sa Thailand, ganyan, kasi mas mura sa Hong Kong, ganyan. May Disneyland kasi doon, sa Japan, ganyan. Ang Japan, ang lakas ngayon ng tourism ng Japan. You know, so, Oh, mayroong Ayun, binahagi talaga. ang Japanese Embassy, ma'am, na medyo marami nga yung kumukuha po sa kanila ng visa, no, sa kasalukuyan. How about yung Yeah. kung walang problema dito, ang problema natin, ma'am, dito sa ano, no, sa transportation, sa connectivity po natin. And at the same time, wala ba tayong kagaya ng offer sa ibang bansa? Kung magmumura ba tayo or magkakaroon tayo ng mga package na ano, tingin nyo po mas appealing ito sa ating mga foreigners din? O sadyang Alam mo, hindi lang tayo madali? dati naman attractive ang Philippines. Kaya nga, tingnan mo yung nangyari sa Boracay. Kasi dati, nung unang punta ko sa Boracay, walang mga structures dito. Pero doon pala. Pero biglang dumami mga hotel, naging ano siya, very developed, no? Kasi nung time na yon, talagang sobrang dami ng turistang dumadating. Hindi lang sa Boracay, sa Siargao, sa tawag dito, sa Cebu. Napakalakas dati ng tourism natin. Talagang nanghina this time. Nanghina lang talaga. Opo. Siguro, ma'am, bilang Kasi na-affect talaga yung imahe ng Pilipinas. Dahil sa unang-una yung security, tapos yung political instability, ganyan. So nawala tayo sa radar screen ng mga tourists. Opo. Siguro, ma'am, bilang panghuli, ano na lang po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan ukol dito kasi merong mga ganito pong mga usapin. Kumbaga, alam naman natin na yung mga pangangailangan, serbisyo ng ating mga kababayan, yun din yung inaantay nila sa gobyerno. Pero to say, ganito nga yung issue na nangyayari po ngayon sa ating bayan. Baka may last message po kayo, ma'am. Alam mo, ang pinaka-mensahe ko dyan, we have to already demand accountability. Kailan na ba tayo makakita ng ikukulong na malalaking isda dyan, di ba? Noong pa sinasabi ng presidente, sa Christmas, sa kulungan mag-enjoy, mag-Christmas sa kulungan yung mga kawatan. Hanggang ngayon, matatapos ng Enero, wala pa di ba? So, kailangan talaga hingiin na natin ng pagbabago. Kaso yung iba kasi dahil hindi nila nararamdaman pa yung effect sa economy, wala lang sa kanila. Pero hindi nila alam, napakalaki na ng nanakaw sa kaban ng bayan, napakalaki na ng nawalang potential sa Pilipinas, at napakalaki na ng utang ng Pilipinas na ang magbabayad ay ang kabataan. So, yan ang kaya kailangan humingi na tayo ng accountability at saka umalma na tayo dahil ang ekonomiya natin ay sumasama na ng sumasama. So sana matauhan na yung mga tao na dapat sama-sama tayong humingi ng